Ang sabi ng Deuteronomy 28:1-14, this is what the Bible says. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, sabi natin commands. The commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. So hindi ka lang basta pinasukan ng blessing, i-guide ka pa ng blessing. Kaya sabi ng Bible, di ba? The blessing of the Lord adds no trouble to it. Kaya pag punong-puno ng trouble, marami-marami yan, hindi yan galing sa Diyos. Amen? Verse 3, you will be blessed in the city and blessed in the country. Ibig sabihin, city or suburb, blessed ka. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of the livestock, the calves of your herds, and the lambs of your flocks. Your basket and your kneading trough will be blessed. Sino gusto dito ng ang pagkain nila ay non-stop? Amen. Verse 6, you will be blessed when you come in and blessed when you go out. Sino gusto nun? Diba? Papasok, palabas, blessed ka. Saan ka pa? Verse 7, the Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. Kaya ako, pag may umaaway sa akin, hindi ko problema yon. Problema nila. Amen. Kasi pinangako ng Panginoon Pagka kinakalaban nila, yung gusto mong ginagawa para sa Panginoon, hindi naman ikaw ang kalaban nila. Kalaban nila ang Diyos. Amen? Okay. So, they will come at you from one direction, but flee from you in seven. Ibig sabihin, nagkahiwa-hiwalay sila. Verse 8, the Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. So kung may lalagyan ka, i-bless ni Lord ang lalagyan mo. Ito matindi. And everything you put on your hand to. Ibig sabihin, lahat ng hawakan mo, pagpapalaan ng Diyos. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. Akala mo lang, umabroad ka. Akala mo lang, napilitan ka lang pumunta ng Dubai. Pero ang totoo nun, gusto kang pagpalain ng Panginoon sa bansang to. Palakpakan naman natin siya. Verse 9, the Lord will establish you as His holy people, as He promised you on oath, if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to Him. Commands of the Lord your God and walk in obedience to Him. So ang pagsunod, may blessing. Verse 10, then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord and they will fear you. Kasama mga biyanan dito. Amen. Sino may biyanan? Magsabi ng amen. Amen. Igagalang ka ng iyong biyanan kasi pinagpala ka. Verse 11, the Lord will grant you abundant prosperity. Sino may gusto doon? Okay. In the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground, in the land He swore to your ancestors to give you. Wala namang problema kung nire-relocate ka ni Lord. Basta pinare-relocate ka niya. Amen? Verse 12, the Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season. Ibig sabihin, habang marami pang tubig, yung lupain, tubo ng tubo, basta saturated pa ng tubig ang yung lupain. Kahit hindi pa umuulan, patuloy ang tubo ng halaman. Pagka papatuyo na yung tubig, biglang uulan kasi paulanin ng Diyos. Kaya kung piling mo nagkukulangan ka, antayin mo lang yung ulan mo. Sabi sa katabi mo, antay din pag may time. Okay. To send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. Ito matindi. You will lend to many nations, but will
borrow from none. Wow! Sabihin sa katabi mo, ikaw na magpapautang. Amen? Is that good? Ikaw na magpapautang. Amen? Sabihin mo, masyado na ako maraming pera, pautangin ko kaya yung bangko. Is that possible? Pag may nakabangko ka, mayaman ka. Bakit? Pinapautang mo yung bangko eh. Do you know that? Do you know that the bank is using your money? Pag walang nakabangko doon, mahirapan mag-operate yung bangko. Baka nga babankrupt. Kaya lang, dahil pinautang mo ang bangko, tuloy ang ligaya nila. Meron silang ginagamit pampasweldo ng mga tao, pang-maintain ng air condition nila, pampautang sa iba na magbabayad din naman, ginagamit nila yung pera mo. Ganun ka kaya, sabi mo sa katabi mo, mayaman ka naman eh. Okay, ang nakita kong hindi mayaman, dati may office mate akong ganito, na pagka-abente, susweldo na kami dati. Ting! Usually, 19 ng gabi. Ting! Ibig sabihin, pumasok na. Yung office mate ko, tatakbo yon sa ATM. I-withdraw lahat. Kasi pag hindi, kukunin ng bangko. Inuunahan niya yung bangko. Kasi kailangan niya magbayad. Sabi ko, hindi ito masaya. Sabi ko, talagang pagbabayaro, kulang ang pera. Hello? Did you hear me? Sabi mo, have the fear of the Lord. The Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground. Ibig sabihin, kung may livestock ka, meron ka, nagmumultiply. Sabi nga nung isang kilala ko, hindi ko sasabihin dito, hindi pa daw niya nagagastos yung sinweldo niya last month, meron na naman daw. Gusto niyo bang usapan sa church yung pre, pwede bang pahiram kita ng pera? Pasensya ka na pre, naghahanap din ako ng pahihiraman ko eh. Malaking problema natin pare, saan kaya natin Tapos naghanap ka na ng ibang kapatiran. Pre, gusto niyo umutang? Hindi, naghahanap din kami. May namit akong billionaire nando kami sa Georgia, sa Batumi. They call those people they are helping, they call them client. Nakita ko yung nila, philanthropy. Sa sobrang yaman nila, he is from Atlanta. Sabi niya, Pastor Ricky, when you come to Atlanta, let me know 2 weeks before you arrive in USA. I will let you live in one of my houses. Sa kabundok, kasi yung mga bahay doon, sa bundok-bundok, medyo yayamanin yung mga yon. Sabi niya, live there at least 2 weeks and have your family enjoy. I know you are very tired in the ministry. Yun, tama siya. Kaya lang, may time ba tayong pumunta doon? Yun ang tanong. Ang tawag nila sa kanilang mga tinutulungan, kliyente. Sabi ko, grabe, bibigyan na nila ng pera, pagpapalain na nila yung mga, kuminsan, isang buong community. They are a group of billionaires, all they do is keep helping. Sabi ko, sarap pala ng ganitong buhay. There are a lot of billionaires, they don't know why they are rich. But if you are a billionaire and you have the heart of Jesus, I tell you, you know where you are going to bring your money. Alam mo kung anong tutulong. You don't need to be a billionaire to help. Sometimes isang parata lang, isang shawarma lang, ang laking bagay niyan. I remember when I am still on visit visa, one of my housemate, kasama ko sa bed space sa Karama. Wala pa akong trabaho. Sabi ko, Rick, libre kitang shawarma. Shawarma noon, 2 dirhams pa lang. Sabi ko, ayos, sige bro. Alam mo yung 150 dirhams na lang pera mo, wala ka pang trabaho. Sabi ko, bro, sige, thank you. Pero bro, alam ko, sigurado ako makakapasok ang magandang trabaho, ha?
Basta pag meron ka na, libre mo rin ako. Sabi ko, walang problema. Dinibre akong 2 dirhams, tuwang-tuwa ako na shawarma. Hanggang ngayon, di ko makalimutan. Alam mo yung paggutom ka, tinulungan ka, di mo makakalimutan. Dalawa lang mga tao naman, di mo makakalimutan. Yung nagpakain sa'yo, at saka yung nanakit sa'yo. Amen? Kung minsan nga, may kapangalan lang yung nanakit sa'yo, nagwawala ka na. Okay. Talagang, hanggang ngayon, hindi ko na makita. Gusto ko nang ilibre ngayon. Talaga doon, nilibre niya ako. Hindi ko makalimutan kasi nararamdaman niya na kailangan ko ng tulong kasi wala pa akong trabaho. Kaya, I know how to live in abundance. I know how to live yung talagang halos wala ka nang makain. I've been there. Pero hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Glory to God. Amen. Tapos sabi niya dito, sa ating binabasa, the Lord will establish you as His holy people as He promised you an oath if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to Him. Obedience is crucial to the maintenance of blessing. Then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord and they will fear you. The Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground in the land He swore to your ancestors to give you. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season and bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but you will borrow to none. The Lord will make you the head, you're a manager, you're the boss, you are the owner, you are the entrepreneur. Wow! Ang ganda ng plano ng Diyos sa'yo. Dapat yung employment mo, dry run mo lang yan. Papunta ka dapat, one day ikaw ang boss. Amen? Be the boss of your own. Amen? Galingan mo. Kapag marunong kang mag-manage sa kakaunti mo nang sa nakikita mo, binigay sa iyo ng Panginoon, then pwede kang pagkatiwalaan sa malaki. The Bible said, if you can be trusted with the small things, then you will be entrusted with bigger things. Amen? Pag wala ka sa bigger things, ang training mo, andyan pa rin sa small things. Tama ba? Tama ba? Amen? Look, hindi ka na talaga mangungutang. Okay? And the Lord will make you the head, not the tail. Tingnan mo yung katabi mo kung mukhang buntot yan. Waging-waging pa. If you pay attention to the commands, sabihin natin, pay attention. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I will give you this day, and carefully follow them. It means, on our following, we must be careful. Amen? Wag bara-bara. You will always be what? You will always be at the top. Hello? You will always be at the top, never at the bottom. You like that life? Sino may gusto nun? Sino may gusto nun? Alam niyo sa trabaho ko, if I push, madali naman mag-manager sa company namin. Talagang sinusuppress ko lang yung ayoko mapunta sa taas kasi pag nandun ako sa taas, baka hindi ako makapag-ministry, mabibigyan ako maraming responsibility. Sabi ko, I'd rather to be on top as a pastor of the church. Pag naging top ako dito sa company, sa division namin, alam ko, bibigyan ako ng opportunity na mas maraming management na gagawin, hindi ko naman magagawa yung ginagawa kong gawin sa Panginoon. So, pinigilan ko yon. Kung tutulak ko to, alam ko mangyayari. Actually, I was offered in other company na mataas ang posisyon, malaki sweldo, kaya lang, alam ko, hindi ko magagawa ang dapat kong gawin. Kaya sabi niya, carefully follow them. Kasi marami talagang blessing. Nakasambulat yan, pero mag-ingat ka sa pagpili mo ng tinatawag mong blessing pagka nawawalay ka sa kalooban ng Panginoon, pagka ang isang posisyon o isang trabaho ay inibigay sa iyo at hindi ka makapaglingkod sa Diyos, hindi yung kalooban ng Diyos. Kapag ka namili ka na mapapangasawa na hindi ka makakapaglingkod sa Diyos, sumpa yun.
Do you understand? You must choose someone to boost you in the ministry. You must choose someone to drag you in the ministry. Say amen. Don't pick someone that will put harm on your service to the Lord. Yun na nga lang ang pwede mong gawin na matino sa ibabaw ng mundong ito, maglingkod sa Diyos. Tapos pipili ka ng isang, ay gusto ko si trabaho to eh. Kasi pagpapala, di mo, ito po yung pastor, ito po yung offer, oh, grabe. Wala pong Sunday. Ha? Wala rin pong Tuesday. Anong gagawin mo sa buhay mo? Zoom. Kaya, ang kumisa ng blessing, Zoom din. Zoom! Lumalayo sa iyo ang blessing. Amen. Makapag-physical ka, physical ka. Kumisa talaga, hindi, benta bahay na talaga hindi pwede. Maaaring dinisenyo ka ng Diyos na hindi pwede doon. So, gumawa ka ng paraan, nandun ka pa rin. Pero, pagka makapag-physical ka, sino dito gusto niya ng physical blessing? O, gusto mo, ano din? Bawa, padalang ka ng pagkain. Drawing lang, o picture. Hindi puro takam, natitikman mo rin. Amen? Amen? Gusto mo bang physical na pagkain? Ay, siyempre. Oh, gawa mo ng paraan. Kaya carefully follow them. Ibig sabihin, dapat may wisdom ka. And you will be always on top, never at the bottom. And do not forget, may verse 14. Listen to this. Do not turn aside from any of the commands. See, Lord, I always say this. There are two powerful systems in this world. The name of the Lord Jesus Christ. Sabi ng Bible, in my name, you will raise the dead, you will heal the sick, and cast out demons. Akala ano yung cast out demons? Matindi yun. Sometimes wala kang trabaho because of demons. And wala kang trabaho, apektado ang economy mo. Ang dali lang pala, in the name of Jesus, you spirit of unemployment, I cast you out in the name of Jesus. Then may trabaho ka na, ay gano'n lang pala, gano'n lang kadali. Amen. Do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left. Did you hear that? Ibig sabihin, aim center. Yun po yung title ng ating topic. Aim center. Sabi mo, aim center. Do not turn to the right or to the left, following other gods and serving them. Other gods, sino yung mga Diyos-Diyosan ng iyong buhay? Kung minsan, boss, Diyos-Diyosan yan. Trabaho, Diyos-Diyosan. Maraming Diyos-Diyosan. Ay ba, boyfriend ka pa lang, boyfriend mo pa lang siya, kinokontrol ka na, baka hindi ka looban ng Panginoon yan. Ay, huwag ka na mag-attend dyan, ha? Marami akong karibal dyan sa church yan, huwag ka na mag-church. Nako, sumpa yun. O kaya, for evangelism, yung kanyang asawa. Pero, sino dito ang may kilala na halos binenta niya ang kaluluwa niya sa diablo? Can I give you this line? You may not have sold your soul to the devil, but may have given it for lease or for rent. Hindi mo nga binenta ang kaluluwa mo sa diablo, pero baka naman naka-rental. Pwede kang may kotse, hindi mo ginagamit, pero pinagamit mo, sa man na gumagamit, nakapangalan sa iyo yun. Tama? Kaya sa UAE, mag-ingat ka. Natutunan ko to nang bago pa ako sa Dubai. Wala pa akong license. Sabi niya, I will not let anyone use my car unless I really know them, because the moment they brought my car, I may be partially responsible to the one that is going to use, who is going to use my car. Katawan na yan. Amen? Hindi pwedeng, sabi niya, hindi pwedeng naglilingkod ka sa Diyos, hindi ka pwedeng pinaglilingkuran mo yung diablo. Ang sabi ng Bible, no one can serve two masters. No one can serve God and Mammon. Hindi man lang sinabi si Satanas
Hindi mo pwedeng paglingkuran ng Diyos at the same time pera. Mammon is a currency. Hindi man sinabi si Satanas kasi maraming nahuhulog sa pera. Hello? Okay? So, maaring ang tao hindi niya binenta ang sarili niya sa dyablo, pero baka naman for rent. Hello? Pag ba kayo pinagpapikit ng mata nyo, tapos, labas! Hindi ka ba mangingisay dyan? Malalaman ko kung yung katawan mo, for rent. Hello? Hello? Mga demonyo pa naman, sanay sa init. Amen? Amen? Sino nakakita ng bowling? Mga Maria. Sino yung nag-bowling na dito? Magsabi ng amen. Ano yung paano mag-bowling? Dapat may ganon yun. Ayan. Amen? Alam mo yung pang-interbarangay na mag-bowling, ganon lang sila. Walang style. Hindi mo man kabato na may papektos-pektos, pero at least may forma. Ganon mo. Diba? Ganon ka. Diba? Amen? Tapos kanal naman. Inaral ko yan eh. Ayan. Di ba, may kanal sa kabilaan? Yan yung sinabi ng binasa natin. Do not swerve to the left or to the right. Pag bumato ka, isentro mo. Amen? Hindi man sentro-sentro, at least nasa pagitan siya ng left or right. Tama? Kasi basta yan, hindi na kanal, i-score ka. Napansin mo yan? Minimum na tabahan mo kahit isa lang. At least meron. Bakit? Within the range of the will of God. Kaya kung minsan din natin natutumbok. Kaya pagka naka-strike ka, di ba, tuwan-tuwa ka? Sino dito naka-strike siya tapos wala siyang gana? No? Kasi minsan hindi ka makapaniwala. Kung minsan may babato, as in, parang pagong. Ang bagal ng pagkatapon, tapos nag-aantay kami lahat ng ganun. Sabi ko, aabot kaya yun. Pero pag tama doon sa una, nagtumbahan sa isa. Sabi ko, naka-strike pa. Tapos talunan kami. Kasi hindi mo makakalain na maka-strike. Mahina na, pero nakasentro. Amen? Marami mga tao mahilig sa kanal. Biruin mo, napakasimple. Ang lapad naman yan, mga more than 1 meter yan. Pag binato mo, ito matindi. Yung iba hindi maka-strike kasi ayaw may bato. Amen? Baka yung bola, inuwi mo. Hindi, ayaw. Grabe, naglaro ka pa ng bowling. Kaya pag kahit walang forma, pas binato mo, igitna mo. Ay sabi ng Bible, at least don't swerve to the left, to the right. Kasi mag-i-strike ka, blessing yan eh. Tama? Di ba kahiya-hiya? Pag nakanal, titingin kami doon sa scoreboard. Blanco? Di ba? Kung minsan sunod-sunod na blanco, ay may problema ng kamay nito. Bowling lang, may message na. Do you understand? Kaya kung minsan, pag hindi ka nakakahit ng blessing, check mo obedience mo. Check mo yung pagbato mo. Check mo yung concentration mo. Check mo yung aim mo. Baka kung minsan kakatapon lang, kanal na agad. Alam mo, pag maagang na kanal, ang tagal mo maghahantay, alam mo, wala kang inaasahan. Kakahagis mo lang, kanal na. Ang mahirap, sa kanal mo talaga tinapon. Bababa yung gano'n, pag-angat niya, gano'n pa rin, wala nangyari. Be careful with your throwing. Your aiming is crucial. Pag may ine-aim ka, nagre-require yan ng attention, focus, at strategy. Amen. Merong iba naninira. Alam mo bakit? Nakababa pa, tinira na. Di ba merong araw na gano'n? Hindi pa umangat, may timing din ang pagtira.
Amen? Kaya sabi ng Bible, sabi ng binasa natin kada, be careful to follow. Maging mag-ingat ka sa pagsunod kasi merong rule talaga para ma-obtain mo yung blessing. Marami nagsisik ng blessing, pero basta ang alam lang, basta iba to ko, sabi, basta in between ng left or right, basta hindi siya nakanal, okay na. Yeah, yes, you're right, pero ang score mo, 1. Alam mo, saan sure ball na maka-strike? Sentroin mo. Amen? Alam mo, the safest place in this world is in the center of the will of God. Pag andun ka sa kalooban ng Panginoon, sentrong-sentro yan. Araw-araw, strike. Sabi mo sa katabi mo, yan ang gusto ko sa buhay mo. Ang palagi ka mag-strike. Matthew 14:22-36. This is the story when Jesus walks on water. After ng ministry nila Lord, ito yung sinabi. Immediately, nagpakain sila ng marami mga gutom, nagimala. Immediately, Jesus made His disciples to get into the boat. Sabi natin, into the boat. And go before Him to the other side while He sent the multitudes away. So, ang ginawa ni Jesus, pinauna niya ang mga disciples, sumakay kayo sa bangka. At pumunta kayo doon sa kabila. Ako, may didismiss lang ako. So, ano ibig sabihin nun? Si Jesus is not inside the boat. Amen. Amen. So, what the disciples did, the 12, they are in perfect obedience for what God has instructed them to do. They are inside the boat. It means they are inside the will of God. You understand? They follow the instruction. They are inside the will of God. They are inside the boat where Jesus instructed them to go. They are inside. Okay. So ito nangyari, verse 23. And when He had sent the multitudes away, He went up on the mountain by Himself to pray. So habang naglalayag ang mga disciples, si Lord nagdalangin pa. Okay? Now, when evening came, ibig sabihin, ang tagal nag-iisa ng bangkang to. When evening came, He was alone there, but the boat was now in the middle of the sea. Say amen. And may nangyari. Tossed by the waves, for the wind was contrary. Waves. Ibig sabihin dito, still water. There are waves. Sabi mo sa katabi mo, may waves. Okay? May waves. For the wind was contrary. Verse 25. Now, in the fourth watch of the night, Jesus went to them. Pinuntahan ni Jesus sa mga disciples, walking on the sea. You understand that? Waves. But Jesus is walking above the waves. Walking on the sea. Not in the sea. On the sea. Nasa taas siya. And when the disciples saw Him walking on the sea, they were troubled. Discernment is very important. Lord, is that you? Saying, it's a ghost! Sa Tagalog, multo! Multo, multo. And cried out for fear. Matatakutin sila. Kasi ang Holy Spirit wala pa sa kanila. Do you understand that? The Holy Spirit is not yet in them. The fullness of the Holy Spirit is in Jesus. Amen. Okay. Now, they cried out, but immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer. It is I. Do not be afraid." I say, Lord. And one of them, Peter, the all-time
aggressive. The leader of the 12, and Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Tapos sabi ni Lord, so he said, come. Namamatindi si Peter. There is a wave. And there's a mumu. What if hindi si Lord John? But Peter recognized the voice of Jesus. Hindi ito peke. Why? Because of Peter's intimacy with Jesus. Amen? You know, there are many people, they cannot track the blessings because they don't know if it is from God or not. So I am happy some brethren are consulting. They are asking for prayers. They are asking for advice when they are not sure about their decision. And I am happy to see that. Amen. At yung sinaamin mo. Ako rin, minsan, pag mayroon kung hindi sigurado, siyempre, i-consult ko muna sa Diyos. Pag sinabi ni Lord, tanungin mo to, pag-ipag-usap ka dito, papray ka sa taong to, kausapin mo yung bishop na gano'n, then I'm going to do that. But sometimes, we need to travel by plane just to speak on the people God told us to speak. Merong ganun. It is costly, but it is necessary. Okay. But when he saw, so he said, come, and when Peter had come down out of the boat, lumabas si Peter, he walked on the water to go to Jesus. He walked on the water to go to Jesus. So, nagaya niya si Jesus sa paglalakad over the wavy, troubled sea. Like a bridge over troubled water. Kaya sa kinakanta ko yan. They think it's not a Christian song. Sinanay mo lang kasi kanina. Kapag kinakanta mo kasi umiinom ka. I will lay me down like a bridge over troubled water. Masarap kantahin pag kinakanta ko yan, na-imagine ko, grabe. Kaya kong tawirin to kasi ang kamay ng Diyos, ito ay nagkakagulong tubig. Igagano ng Diyos ang kamay niya, anak, lakad ka lang. Hawak kita. Hello. Someone told me that vision. Nagkakagulo sa ilalim, pero ginanon ni Lord ang kanyang kamay at pinalakad kayo sa taas. Sabi, wow, I love that vision. Praise God. That's why, when I hear on the dependable men and women of God, when we hear from them, we believe that. And we can say, alam na natin ang sagot. Look, but when he saw that the wind was boisterous, he was afraid. Natakot siya. And beginning to sink. And the good thing is this, he cried out, saying, Lord, save me! Lord, save me! Ang dami ko nakikitang problemado na sa buhay. Ganun lang, relax lang. Walang conviction yung soul. Walang conviction yung spirit nila. May problema na, crucial na, relax pa. Kapag ganon, nanganganib ka na. Pero may matagal kang problema, tapos relax ka lang. Hindi ganon. Hindi ganon ang buhay ang spirit. Amen. Pero pagka mayroon na nangyayari sa buhay mo, inaatake na ni Lord ang family mo, ang health mo, ang finances mo, lahat-lahat, magpatulong ka na sa Diyos. Si Peter, alam niya, professional fisherman si Peter, bakit nagpatulong? Di ba siya marunong lumangoy? Amen. Ibig sabihin, nagkaroon ng mismatch. Matindi talaga yung wave.
Right? Nawala ng focus kay Jesus. Pero pagkatawag niya doon, sabi niya, and immediately, Jesus stretched out his hands and caught him and said to him, "Oh, you of little faith." The good news is to, hindi na naman niya sinabing, "Oy, wala kang kapit-pit." Hindi katulad ng mga mens dito, no? Hawak ko ang faith. Amen? Sabi niya, "Oh, you of little faith." Buti meron pang little. Sabi mo sa katabi mo, "Salamat sa little mo." Okay. Why did you doubt? Yun ang kalaban ng doubt. Ang kalaban ng faith is doubt. And when they got into the boat, the wind ceased. When they, plural, hindi niya sinabing, when he brought Peter into the boat. When they, siya lang mag-isa naglakad. Si Jesus, when they, ibig sabihin, dalawa sila. Pumunta sila sa boat. When they got into the boat, the wind ceased. This is very critical. Noon silang dalawa, pumasok sila sa boat, hindi niya pinasok si Peter, mag-isa sa boat, dalawa sila, pumasok sila sa boat, so 12 plus 1, 13. Verse 33, then those who were in the boat came and worshiped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Wow. Sometimes you want to see God's glory, He'll let you into trouble. Sabi mo sa katabi mo, "Are you in trouble?" Can I start giving you the lines? You can be in the will of God and in the storm at the same time. Did you hear that? Ay, kalooban ng Panginoon sa akin to, bakit may trouble? You are right. There are times you are serving God. You are doing the will of God. Pero may trouble. The game changer is this. Before, when you are not yet Christian, you are in trouble, but you are alone. But for us now, we may be in the trouble, but we have the Holy Spirit in us. We have the power of Jesus in us. We have the working system of Jesus that He put in us. Two systems, the power of His name, and the second system is the Jesus system that He put in motion over you. In my name, you will raise the dead, heal the sick, cast out demons. In His name, in the powerful name of Jesus. That's the system He put in place. But many Christians, they don't use that. A lot. So, if you are serving God, you love Jesus, you love the Holy Spirit, you love the Father, and still some trouble exists over you, no problem. As long as Jesus is in the boat, we are safe and we have an answer. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. You may be in trouble now. A trouble, a wave that you did not desire. But it is there. Dati, pasumpa-sumpa pa kayo ng asawa mo, payak-iyak ka pa, nung bago mo ikis. Nung kinasal, dami mong sinabi, pero ngayon parang sasambulat na yung relationship nyo. Bakit? Dinahanan kayo ng wave. Binisita kayo ng mga waves. Finances, health, family, business. Hanggat alam mong nasa kalooban ka ng Panginoon, nasa gitna, makakascore ka. Palakpakan natin siya. Don't be troubled. The Bible said, let the trouble will trouble itself. As
pinapahintulutan talaga ni Lord minsan may storm. Kung yun ang panggising sa'yo, then be it in the name of Jesus. Peter, puro na lang ibala kanina. 5 loaves and 2 fish pinakain namin. But that is a corporate blessing. That is a corporate miracle. I want something new. Gutom ako sa personal na testimony. Mga dosing to. Mga co-prime ko, co-primary 12 ko. Walang balak makagawa ng himala. Ako, magtataas ako ng kamay. Lord, can I come to you? Nagulat yung 11. May wave. Sabi siguro ni Peter, ang tagal-tagal ko ng tao, hindi pa ako nakalakad sa tubig. Puro lang ako langoy. And this time, yung tubig may wave. Remember this, Jesus is walking over the waves. Say amen. Hindi siya ng wave. At yun ang gusto gayahin ni Peter. Hindi lang basta makapaglakad sa dagat. Hindi lang basta makalakad sa ibabaw ng tubig. He saw Jesus is walking on a wavy water. That is more supernatural. So, paano pala lumakad over the problem? Here we go. He wants something unusual. He wants his personal testimony. This is not an ordinary water. This is a stormy water. But the good thing is this. Bring this message with you. In a peaceful water or a troubled water, the important is Jesus is in it. Jesus is on it. Amen. Sa peaceful o troubled, ang importante nandun si Jesus. I don't know what you are in right now, what trouble you are in. You are in the right place and at the right time hearing this message because Jesus loves you. Amen. Gusto din makita ng Diyos kung anong puso meron tayo kapag nasa gitna tayo ng matinding pagsubok. Do you believe that? Anong estado mo? Nakakita ka ng window. Siyempre, pipiliin mo yung madali. Amen? Pipiliin mo yung kayang-kaya. Pero si Peter, wala man lang kahit isa sa amin ang sumusubok ng isang bagay na mapatunayan ko kung ano ang ginagawa ni Jesus, gusto ko rin magawa. Sabi niya, hinamon niya ang sarili niya. At hinamon niya yung wave. Trouble, today, I'm going to conquer you. I will walk over you. I will defy the law of gravity. Say amen. Today, sabi sa katabi mo, get ready for the miracle. Sabi mo, today you will walk on water. Tingnan mo kung may trouble ka. Alam mo, I love looking on the sea, in the still water, but sometimes I want to see also waves. Pumunta ako sa open sea, kasi pag may breakwater, they call it breakwater to break the waves. That's why if you go in Mamsar, the water is still, unless na pag mahangin. Still water. Ayaw dinagyan ng breakwater to break the waves. But if you go on the open sea, you will see waves. Sometimes I want staying on the waves because nakikita ko kahit anong hampas ng waves, doon sa mga poste ng mga bridge, hindi natitinag yung bridge because they are designed to counter the waves. Amen. Ikaw, nakadesenyo ka. Kapag meron kang Kristo sa puso mo, may Holy Spirit ka, nakadesenyo kang i-withstand mo yung wave. Sabi sa katabi mo, hindi ka kaya ng waves. Sabi mo, hindi ka kaya na maalinsangan. God uses problems and trials also as a vessel of His presence.
Sometimes when you see waves, that's the opportunity that you see Jesus. Lord, ikaw pala yan, Lord. Yeah, anong gusto mo? Lord, gusto ko rin makalakad sa tubig. Halika rito! Para nagre-request ka ng problema. Hello? Sino dito gusto mag-request ng problema? Hello? Gusto mo still water? There's nothing wrong about that. But sometimes, it is God's system for you to encounter problems, trials, lalo na yung beyond your capacity. Yung lampas sa galing mo, yun ang mararanasan mo para makita mo kung paano ka may kakayahang lumakad sa ibabaw ng tubig. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? One time, nandun kami sa Australia, pabalik namin, lumilipad pa yung mga missiles. Boom, 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 boom. Nag-extend kami ng 1 week. Boom, boom, boom pa rin, araw-araw. Sabi ko kay Pastora, Dad, kailangan na tayong bumalik. Balik tayo. May flight. Sabi sa Australia, babalik kayo, may gera. Extend kayo. Hindi, babalik kami. Amen. Amen. O, nandito kami. Di ba? Kundi, di tayo nakapag-celebrate together na may fireworks. Amen? Amen? Kaya kung minsan, mga waves, tinatakot lang tayo para hindi natin magawa o hindi natin maranasan yung pinapangako ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, kumukhang wave yan ng buhay mo. Sabihin mo sa kanya, isa ka bang pagsubok sa akin? Para makita mo minsan ang presensya ng Diyos. Makaranas ka ng problema. Yung minsan, naisahan lang ng problema. Eto na, Lord, okay na. Bakit nawala pa, Lord? Pag nawala, di humingi ka ulit. Amen. Mas matindi pa yung bibigay niya kasi tinuruan ka niya paano humingi. When life is so abundant, you started to depend on yourself. Ang galing mo kasi. Sabi ni Lord, mahal kita anak, kaya tuturuan kitang sumabak sa pagsubok. Kaya nga tinatawag na pagsubok kasi susubukin ka. In English lang, trials kasi try lang. Parang try ko nga kung pipiliin itong lumakad sa tubig o mananatili sa boat. Kaya kung minsan wala nakaka-breakthrough Kung minsan hinahamon ka ng pananampalataya, para subukan mo namang lumakad sa tubig. Alam mo, huwag kang makiride palagi sa testimony ng iba. Don't be overwhelmed by someone else's testimony. Gumawa ka ng sarili mong testimony. Pag ayaw ng iba, ako. Amen. Ayaw nyo lumakad. Pwes, ako lalakad. Can you do that? Can you do that? Maglilibre ako ngayong gabi. Puro na lang ako nililibre. Hello? Sinong gusto sumubok? Tingnan nyo? Tapos gusto nyo yumaman? It's better to give than to receive. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang puro libre. Gumawa ka naman sarili mong testimony. Amen? Gumawa
sarili mo, sabi, puro na lang kayo nagsi-cell group. Ako naman! Kung talagang matapang ka, magbukas ka ng cell group. Hamunin mo katabi mo. Matapang ka, magbukas ka ng cell group. Kasi ang mga cell leader, yan ang mga tunay na matatapang. Amen! 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 Andyan maraming wave dyan eh. May malaki kang pangarap sa Diyos, umpisan mo sa maliit. Amen? Hindi yung na-hurt ka lang, ay, sinaktan niya ako. Grabe, cell group pa lang nasasaktan ka na. Paano ko tatayo dito? Hello? Hello? Kasi, sinabi niya, after lang daw ako sa pagkain. Yun lang. Di ba natan mo, ikaw magdala ng pagkain. Saan kasi ako nag-cell group kami nagdala ng pagkain, nagulat sila. May dala kami pagkain, kain tayo. I remember when we are starting the church, nagdadrive ako, yung Rabi, yung pula. Makikita ko yung tao, nakatayo dyan, sabi ng Holy Spirit, sakay mo yan. Para ako, bro, saka. Sato bro, okay, tara. Magkano? Basta sakay ka muna. Pag sakay niya, patugtog ko yung Hillsongs. Pinaririnig ko sa kanya, na-born again ako. Kaya, bro, saan ka? Hindi, banda dito. Hindi, gusto ko makita kung saan ka nakatira. Ida-drop kita sa mismong harapan ng building mo. Kasi target ko sa kanya, isa group ko. Paano ko malalaman saan nakatira? Sabi niya, bro, magkano? Hindi, libre lang. Talaga? Libre. Bro, ang sasakyan na to, galing kay Lord to. Blessing ko sa iyo yan. Wow! Kuminsan kasi mabawasan tayo ng konti, parang nawalan tayo ng matindi. Kuminsan yung konting yun, pwedeng baguhin ang buhay ng isang tao. Takot, alam mo ang kinatatakutan natin, kadalasan? We don't want to face the spirit of greed, but actually, it is hard for people to become giver. Kaya nga, to save the world, the Bible said in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang tunay na pagmamahal, nasa pagbibigay. Amen? Sabi nga ni Pastora dati, di ba? Kapag kaya lang kurot, hindi yung pagbibigay. Nagde-declutter ka lang. Pag hindi mo pa kayang ibigay yung crucial sa'yo, hindi ka pa nagbibigay. Amen? Amen? Naalala ko yung dating nabasa ko nung ako'y bagong pastor, niregaludohan daw siya nun sa Amerika. Kasi pag may celebration sila doon, meron silang turkey. Ito reregalo ko kay pastor, turkey. Alam mo yung turkey niya? 4 years na pala doon sa rep. Hindi na lang niya luluto. Ito, bigay ko na lang sa pastor. Wow! Amen! Kumisa kasi nabibigay kasi tayo, hindi natin kailangan. Hello? Hindi ka pa rin nagbibigay. Nagde-declutter ka lang. Pag wala ba, kumisa, hindi naman palaging financial eh. Oras. You know, sa West, importante oras. Sa Europe, 1 hour, konting oras lang, linis lang, 20 euro. Pinakain lang yung isda, 20 euro. Tinawag, nakalimutan lang, nakasara yung faucet, tinawag, sinong available? Merong ganito sa Via Dolorosa. Via kasi road. Meron doon bahay. Anong gagawin? Sara lang yung faucet, nakalimutan. Pupunta ko, sige, magkano? 15 euro. Sasara mo lang yung faucet, sasalis ka na. Ganun sila kumita doon. May importante, siguro, kung bawat galaw mo sa Panginoon, may bayad, siguro hindi ka titigil, ano?
Amen? Pero dahil hindi ka ba binabayaran, hindi ka gagalaw para sa Panginoon? Alam mo ba, kahit bawat hininga ng iyong buhay, bawat tibok ng iyong puso na nagpapadaloy ng iyong dugo mula ulo hanggang paa, binayaran na ng Diyos yan. Hindi mo lang napapansin. Nakita mo walang bumabarang ugat, nandito ka. Na tumaas man ang blood pressure mo, binigyan ka pa rin ng solusyon ng Diyos. Nandito ka eh. Buhay ka pa. Alam mo bakit? May plano pa ang Diyos sa'yo. Kung minsan may warning shot, biglang tataas ang BP mo. Parang na mild stroke ka o ano ba man yan. Pero buhay ka pa rin ng Diyos. Baka tinitingnan niya lang kung tatawag kang, Lord, help me. So ano pala? To maintain the walking above the... Yung wave, walk, this is the problem. You are in the will of God. Pero may problem. You are in the will of God. Pero may storm. You are in the will of God. You think you are not answered prayer, but you are in the will of God. Di ba sinabi ko, basta in between ng right and left, i-score ka. You are in the will of God. But things are not yet happening according to the desire of your heart. But the Bible said, anong sabi ng Bible? If you remain in me and my words remain in you, ask anything in my name and it shall be given. Ask anything in my name, it shall be given. If you remain in me, there is a blessing in remaining. Amen. Remain in between. Remain in between left and right. Ang blessing mo nandun sa dulo. Habang dumadaloy ang bola, huwag ka munang mawala ng pag-asa. Amen. It takes time for the ball to hit the pins. It takes time, but keep watching. Amen. The Lord said, the Bible said, I will show you. You will see it in your very eyes. Tingnan mo lang kung anong gagawin ko. No? I will make it happen, says the Lord. Just watch. Just throw in the middle. Don't let the ball be canalized. Amen. The moment the ball is canalized, don't expect to score. Amen. Ano matutunan natin dito? Focus is the key to maintain walking above the problem. Amen. Focus on Jesus. Focus on Him. Amen. As long as Peter is focused on Jesus, he keeps walking on water, walking on water, walking on water, walking above the problem, walking above the circumstances, walking above the trouble, walking on above of the trial, and keep walking because his eyes on Jesus. The Bible said, the moment Peter looked on the boisterous waves, the moment Peter looked onto the problem, he was drowned. Hindi siya basta nahulog. Mamamatay siya. Why? You know, in driving, kaya bawal na bawal ang mag-phone habang nagdadrive in high speed. Sometimes nakakahirit ka pa, gumaganon-ganon ka pang konti. As if di ka makapagantay. Amen? Alam mo ba, ang nagpo-phone, ako kuminsan, nabibiktima din ako eh. Kuminsan mayroon talagang urgent, parang hindi mo na maparada. Pero pinaintulutan yon para hindi ka mag-phone, susubukan kung magpo-phone ka pa rin. Pero ang pagpo-phone, ang pagte-text, habang nagda-drive ka, bawawalan ka ng complete focus. Masahol ka pa sa lasing. At least yung lasing-lasing lang. Di ba? Pero yun, hindi ka nakatingin. Kaya mataas ang probability ng taong maaksidente pagka wala ka ng focus. At gusto ni Lord palagi ang tingin mo diretsyo. Hindi ka nagda-drive, all the time nakatingin ka sa center mirror at side mirror. Mas madalas yung diretsyo. Tama ba? Tama? Maybe 80% of your time when you're driving is onward. Hindi ka tumitingin kung anong likod mo palagi. Nakakatulong yon
Pero hindi doon all the time nakatingin ka doon. Ang tingin ni Lord, gusto diretsyo. Amen? Please, do not start on fire and end up in smoke. Sabihin sa katabi mo, huwag kang naglalagablab ngayon. One day, oh, my goodness. Pag umuusok ka na lang, ibig sabihin, patay ka na. Patay ang apoy. Amen? Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos, oh, you of little faith. Konti. Mayroon ka, pero konti. Pag konti, pwede ka palang malunod. Amen? Saan siya nag-umpisa? Bigger faith. From big to small. Ano yung big faith? Lumabas siya ng bangkay. Amen? Ano yung big faith? Lumakad din sa tubig. Ano yung nakakabawas ng faith? Nakakawalan ng concentration. Yung kawalan ng focus. So, focus is the key. Sabihin mo, focus is the key. Importante yung focus. Pag nag-encounter ka, di ba? Freedom! Fire! Focus. Tapusin natin ang life class. Day 29. 30. Sandali. Week 7. Week 9 lang, di mo matapos. Hello? Andun yung focus. Ang pang-maintain ng apoy, nasa focus. Kaya fire, freedom, fire, yung naging counter, freedom, fire, focus, and fruitfulness. Pag-re-encounter, 4F na. 3F, pag bagong encounter ka lang. Yung focus ang matindi. Okay? To magnify faith is to decrease the fear. To magnify fear is to decrease the faith. Kaya, kuminsan, pag namamagnify ang fear, lumiliit ang faith. And that is very critical. Sabihin mo sa katabi mo, take care of your distractions. You know, sometimes God allowed us to get drowned because that is the only way He sees us to get back to focus. Kuminsan, you think you are so confident with yourself, everything is going on well, so hindi mo napapansin mo, kahit hindi ka na nagpe-pray, blessed ka. Kahit hindi ka na naglilingkod, pinagpapala ka pa ng Panginoon. Kahit hindi ka na nag-serve, hindi ka na nagpe-pray, hindi ka na nagde-devotion. Wow! You keep on moving, sailing, still water. Suddenly, boom! May tsunami. Sometimes it happens. Why? Kung yun ang kailangan paggising ng Diyos, doon mo marirealize, buti may little pa. Di ba? Alam mo, kapag ang apoy mo, dating malahigante, ang apoy mo, dating 50 story, lumiit na lumait yung apoy mo. Yung apoy mo, matangkad pa sa langgam. Ganun na. Pero apoy pa rin yan. Amen? Apoy pa rin yan. Tama? Paano mo palagabin yan? Buhusan mo na lang gasolina. Amen? Yung gasolina yun, minsan, yun ang gasolina ng problema. Tatawagin ng Panginoon ang iyong atensyon. Oy! Malapit ka na mamatay. Isang pataka na lang, yari ka. Minsan, mapapansin, pero pagka dinudumog ka ng problema, ayaw mo pa rin magbago. Dinudumog ka ng problema, wala ka pa rin aksyon na gagawin. Na iba, sinasadya mo na mamatay. Amen? May nagawa kang kasalanan, huwag kang tatakbo palayo sa church. Mas sabihin mo, Lord, help me. Do you understand? The more you run to God, not from God. When you are facing a lot of waves, when your faith is about to fade, pag wala na, ba't hanggang ngayon di pa ako answered prayer? Ba't hanggang ngayon naglilingkod naman ako sa Diyos, nagbibigay naman ako, sinusunod ko naman ang kanyang kalooban. Kamukha ka ng mga disciples na nandun naman sa loob ng boat, nasa loob naman ng will of God, pero meron pa ring wave. Ang importante, nandun ang Diyos kasama mo. Tumawag ka lang.
Sabihin sa katabi mo, tatawag ako sa Diyos. Sabihin mo, tatawag ako sa Diyos. Ano yung number ni Lord? Jeremiah 33. Sigat na sigat to. Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Hallelujah. Amen. Great and mighty things. Pati yung bagay na hindi mo pa alam, magugulat ka. Ay, grabe, pwede pala to. Ay, pwede pala to. Ay, may chance pa pala ako magbago. Oo naman. Meron pang naunang mas pasaway sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, you are masterpiece. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Anong sinabi ng Bible sa Ephesians 2:10? For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Basahin nyo. Basahin nyo. Amen. Ano sabi? For we are God's masterpiece. Sabi sa katabi mo, hindi ka pala basta-basta. Isa ka palang masterpiece. You are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do what? The good things He planned. Ang tagal na palang nag-plan si God ng magagandang bagay sa buhay mo. Sabi mo, I am qualified for this. Sabi mo, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Sabi mo, it's not I, but Christ living in me. And the life which now I live by the faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Palakpakan natin siya. That's why when you are about to stand up after being drawn, when God starts to use you, don't get the wrong perspective. Dapat maganda yung pananaw mo. Tama, grabe. Dala-dala na ni Peter yun. Nakapasok na sa boat. Alam ko na kung paano maglakad sa lupa. Alam ko na kung paano maglakad sa tubig. At alam ko na kung bakit ako malulunod. Pinahintulutan minsan ng Diyos ang isang pagkakamali para alam mo na kung paano mo lalabanan na hindi na maulit yun sa'yo. Nung si Jesus kasama niya pa lang, nakalakad na sa tubig. What more nung nasa kanya na ang Holy Spirit? Woo! Woo! Amen! Hindi mo alam kasi advantage mo eh. Alam mo kung nasa Pilipinas ka noon, buhay ka na, si Jesus nandun sa Jerusalem, ang layo sa Pilipinas. Ngayon, sabi niya, papaakyat ako sa kanang Ama na nasa langit, pero ipapadala ko ang Comforter, ipapadala ko ang Holy Spirit sa bawat maniniwala sa akin, and I will make their temple, their bodies at my temple. Kung minsan hindi mo alam ang advantage mo, pinamagnify mo masyado yung problema mo. Minamagnify mo masyado yung pagbagsak mo. Minamagnify mo masyado yung pagkalugmok mo. Tumayo ka dyan. Sabihin mo, Lord, help me. Amen. Lord, help me. Nalulunod ka, wala ka pang ganang tumawag. Pabagsak na, palubog na, lumabang ka na. Amen. Anong kinalagpak niya? You of little faith, didagdagan mo! Ano yung nakakalubog? Little faith. Paano lumutang? Di big faith. Hello? Tapos pa, magbasa ka ng Bible, ayoko. Dito mo kukunin yung faith mo. Kung wala kang binabasa sa salita ng Diyos, wala kang faith. Anong panghahawakan mo? Natatanda mo yung dati kong tinuro, yung wall climbing, kailangan may hahawakan ka para mag-elevate ka. Amen? Hindi ka naman langgam na kaya mong gumapang sa pader. Dapat may hahawakan ka, mapakan ka para mag-elevate ka, tama? Ano yung mga hawakan mo? Yun ang salita ng Diyos. Alam niyo yung mga, yung kinoconquer niya yung mga tower, inaakit niya. Sino yun? Ibang lahi yun, di ba? Alam ko naman, malapang isahan siya dahil may hawakan siya. Kung wala siyang hawakan, hindi puro salamin, patag, hindi siya makakalakad doon. May hawakan siya, kaya siya malakas ang loob.
Di ba ang blessing? Then meet God before meeting your blessing. Makipagkita ka muna sa Diyos bago ka makipagkita sa blessing. Kasi pag nauna mo nakita ang blessing, hindi ka na makikipagkita sa Diyos. I tell you, marami na akong nakita na wala sa ministry, na wala sa paglilingkod dahil hindi nila na-manage ang blessing. Be careful to follow. Sabi sa katabi mo, please be careful. Amen? The people of God, He met them in the wilderness before entering the promised land. Nagkaubusan muna. Imbes na madaling paglakad lang papunta sa promised land, yung days lang na lalakarin, umabot ng 40 years kasi ang titigas ng ulo hanggat hindi natatapyas yung tigas ng ulo, hanggat hindi natatapyas yung sigaw, yung galit sa puso mo, hatred, nako, matatagalan ang iyong paglalakbay sa iyong biyaya. God don't mind you having a promised land as long as you don't skip Him when you get there. God is teaching you. Walang problema sa Panginoon na bigyan ka ng promised land, pero mag-promise ka muna na gagawin mo ang kanyang kalooban. Amen? Jesus is the point of reference in everything that is good. Wala kang pagbabasihan ng magagandang bagay other than Jesus, the author and perfecter of our faith. Gumawa ka na ng sarili mong testimony manana sa araw na ito. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hoy. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo akong tignan, hoy. Hindi ka lang nakinig dito. Gagawin mo, napakinggan mo. Anong sabi ni Lord? Nag-preach muna siya bago siya nagimala. Tama? Anong sabi niya? It is I. Don't be troubled. Nung nag-preach muna siya, ako lang to. Di ba may mga nagpo-post, ako lang to. Ako to. Sabi ni Lord, it is I. Don't be discouraged. Kaya kung discouraged ka, lakihan mo lang ang faith mo, bro. This is a good thing. Sabi mo sa katabi mo, may good thing. Pag pinayagan ni Lord, makinig ka. Pag pinayagan ka ni Lord, lumabas ng boat, basta siyang nagpapayag sa'yo, kung malunod ka, ibabalik ka niya sa boat. Si Lord tumatapos siya. Baka tayong hindi tumatapos. Anong sabi sa Philippians 1:6? I am certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Palakpakan natin ang Panginoon. Anong sabi ng Hebrews 12:2? Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Wala namang problema. Medyo na-distract ka. Ngayon, nalulunod ka. Anong sagot? Tumawag ka. Tama. Kasi kung minsan, grabe, sa tindi ng kapit ko kay Lord, ba't baka nagkamali? Baka na-distract ka. Pero naranasan mong himala. You experienced the miracle. You were able to step and went out of your boat and walk on water. That is breakthrough. Hindi yung biro. Pero medyo bakit nahulog ka?
Bakit medyo na-drawn ka? Baka yung faith mo lumiit. Pag ine-enjoy mo na yung miracle, pag ine-enjoy mo na yung blessing, pag ine-enjoy mo na yung kasikatan, ine-enjoy mo na yung good health, ine-enjoy mo na yung prosperity, ine-enjoy mo na yung maganda mong trabaho, dami mo nang ine-enjoy, mag-ingat ka. There are so many people overwhelmed with the blessings of God. But the devil is watching also. Lack of focus is very dangerous. Be careful. Sabi sa katabi mo, be careful. But if anyone of you, whom you admit all the testings and trials in life, hindi mo nakayanan, kasi ikaw yan. It doesn't mean wala kang faith. Baka little na lang. Sabi mo sa katabi mo, aminin na natin. Alam mo, ang isang kasalanan, yung naglalakas-lakasan ka, ang hina mo na pala. Kasalanan din yun. Kasi pagkukunwari, hindi mo makukuha yan sa makeup, pariban-riban ng buhok. Hindi mo nakukuha yan pa sepo-sepora. Hindi mo makukuha yan pa sa design. Nakikita ng Diyos kung nalulunod ka na. At ang hindi pagtawag sa Diyos ay pride. Kaya ko to, ako pa, come on. Baka malunod ka, friend. Ingat ka. All first time attendee, raise your hand. Yung ngayon po dumating, yung may VIP, just raise your right hand. Just raise your right hand. Do you know that how much Jesus loves you? It is Him who brought you here. He is reading the beat of your heart. He is there beside you when you are in trouble, when you are in deep thinking, when circumstances and trials challenge you. He is looking on you, and He is the one who brought you here. You know, today, I believe the Word spoke to you. The Bible said, every branch that's detached from the tree will never bear fruit and die. And today, if you know you are not connected to Him, this is a day of your celebration. If you've been detached, the Lord is bringing you back. But if you found yourself unfruitful for the last week, last month, last year, last decades, this is the time. The Lord is going to make a radical change. A radical blessings coming unto you. But first, be connected to Him. If you keep on calling Him our Father and nothing happened, He's demanding your heart to accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. And let me lead you in a very simple prayer. From your heart, with lips open, repeat after me. Today, God will change your life. Say it, Jesus, I believe in you. Thank you for the message. To have this aiming the center, I need you. I admit I am a sinner and I need a Savior. Bless my heart today to declare that you are the God and the Lord of my life.
thank you for blessing my heart to believe that God raised you from the dead. Today, the same Holy Spirit that raised up Jesus from the dead is the same Holy Spirit I am welcoming to enter my life, to make this body your temple. And I do believe, according to your word, this utterance of prayer brought me to the sure salvation of my soul. Thank you for the blessing of being a child of yours from today. In Jesus' name, amen. If you pray that prayer from today, your life will never be the same again. Hello everyone! Kung kayo po'y na-bless sa mensahe ngayong araw na ito, I would like to encourage everyone to please like, follow, or subscribe and share this video to your friends, to your family, or to everyone that you knew. So God bless and see you until next.